Sa Mount Canlaon mga kapatid, sa pinakahuling kalagayan nga po ng Bulkang Canlaon, kasama po natin ang direktor ng DOST Box, Sir Teresito Bacolcol. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga din po sa inyo, ma'am, and sa mga nakikinig po sa inyo ngayon. Opo, si DJ Chacha po ito at si Maricel Halili dito po sa True FM, Sir Teresito. Hingi lang po kami ng update sa pinakahuling kalagayan po ng Bulkang Canlaon matapos po ang pagsabog nito last April 8. Okay, so after the eruption last April 8, hindi na nasundan ito ng isang maliit na ash emission activity pero nasa 75 meters lamang. And that was April 8 ng hapon kasi yung pagputok, it happened early morning of April 8. But yesterday, wala po tayong ash emission activity. And for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 12 volcanic earthquakes. And kahapon din, nakapagtala tayo ng 2,202 tons per day of sulfur dioxide. And kahapon, early morning, nawala po yung grass fire na sanhi ng dulot ng pagputok ng April 8. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Canlaon Volcano. Meaning, walang tao inside. We recommend na walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Sir, tanong lang, yung nangyari po na pagsabog last December, tama po no, December 2024 sumabog din itong Mount Canlaon. Anong pagkakaiba po nun sa naging pagsabog po ngayon? Actually, almost the same po yung mechanism. Yung pagputok noong April 8 was likely due to overpressurization, similar to what we saw last December 9 last year. So last December 9, bago pumutok, bumaba yung sulfur dioxide emission, nasa 1,655 tons per day yung sulfur dioxide nung April 7. And then nung April 6, mas mababa pa ito, nasa 1,419 tons per day. So it's the same pattern that we saw before it erupted last December 9. So ito ay nagsasaad na may pressure na naiipon sa ilalim dahil hindi makalabas yung volcanic gas. Kaya biglang bumagsak yung sulfur dioxide natin. So sa kalaunan, hindi nakayanan ang pressure kaya tumabog yung vulkan. Pero sir, ang sinasabi nyo nga po medyo kumalma na at kakaunti na lang yung mga na-monitor natin simula kahapon. Ano pong ibig sabihin nito? Ano yung chances na baka pwede na nating maibaba sa alert level to yung Canlaon? For now, hindi pa rin natin pwedeng ibaba kasi it happened 2 days ago lang. So we have to check yung parameters kung bumababa ba siya consistently. Titingnan natin yan. We analyze this on a day-to-day basis. Sir, para rin sa kapakanan ng mga nakikinig at nanonood sa atin, ano nga po ba itong mga parameters na tinutukoy ninyo? So tinitingnan natin kapag kukonti yung volcanic earthquakes or kung dadami yung volcanic earthquakes dikit-dikit, mas delikado yon. Kapag biglang magkakaroon ng inflation sa lahat ng edifice ng vulkan, hindi lamang sa isang parte. Right now, ang nakita natin inflation or pamamaga ng vulkan is nasa eastern side. So kapag consistent na lahat ng ground deformation equipment natin nagpapakita o nagpapahiwatig na namamaga yung vulkan, ito din yung tinitingnan natin. We may raise the alert level from 3 to 4. And kapag nawala na naman yung inflation sa eastern side, kasi right now namamaga pa rin, and consistent siya na mawawala na, and yung hihina na yung mga volcanic earthquakes natin, hindi lamang ngayon, pero consistent siya in the next several weeks, then we may lower the alert level from 3 to 2. Okay. Sir, mas mainam ba na natapat itong pag-aalboroto ng bulkan ngayon na tag-init? Pero bagamat kahapon narinig namin na medyo may konting pag-ulan kaya nakaganda dahil at least natanggal yung mga nagkalat na abo. Pero mas mainam ba ito para sa atin? Mas mainam in a sense na hindi ito mag-generate ng lahar. Kasi kapag masundan ito, like last June 3 when it erupted 2 days after, nagkaroon ng malakas na pagulan, it generated lahars.
And so ito mas mainam kapag hindi uulan the next few days or next few weeks kasi hindi ma-remobilize yung mga abo na nasa dalisdis ng bulkan na hindi ito magiging lahar. Okay, pero yung sinasabi po ninyo kanina na bumaba yung level ng sulfur dioxide, ibig po bang sabihin na bawasan din yung dami ng mga bayan o barangay na nakakalanghap ng, ano bang Tagalog nito, asupre ba? Oo. Yes, that's right. Noong April 8, may mga bayan tayo na nakalanghap ng asupre, but kahapon wala nang report sa atin. Sir Teresito, curious lang po ako, meron bang collaboration ng FIVOLCS po sa ibang mga international agencies sa pagpatuloy po na pagbabantay at pagsasaliksik dito po sa aktibidad ng mga bulkan, hindi lang ng Mount Canlaon, maging na iba pang mga active volcanoes dito po sa Pilipinas? Yes, sir, we have active collaboration with USGS and meron din tayong collaboration with yung sa Taiwan. Nakipag-collaborate tayo on geochemistry ng mga other active volcanoes natin. Opo. We have partnership also with AEOS Earth Observatory in Singapore. And over the years, through our collaboration dito po sa mga international agencies, ano pong napansin natin dito sa mga active volcanoes natin? Mas naging mabilis po ba yung pagsabog nila? May ano po ba yan? May kaugnayan po ba yan sa climate change or wala naman? Wala naman pong kinalaman sa climate change yung pagsabog ng bulkan kasi yung pinagmulan ng pagsabog ay nasa ilalim ng lupa and it's nothing to do with our weather patterns. And yung mga ginagamit po natin ngayon na mga makabagong teknolohiya sa pag-aaral dito sa ating mga bulkan, katulad po nitong mga yung remote sensing at satellite imagery na tinatawag natin, maayos pa rin naman po sa ngayon or plano po ba ng FIVOLCS na magkaroon din ng mga mas bago pang teknolohiya para mas malalim pa po na pag-aaral sa mga bulkan? Actually, meron po tayong FIVOLCS Modernization Act. This will, kung hindi ito mapirmahan ng ating presidente by April 26, it will lapse into law. And right now, out of the 24 active volcanoes that we have, only 2 ang may kompletong equipment, which is Taal and Mayon. So we're hoping now with this FIVOLCS Modernization Act, madagdagan yung mga equipment natin, madagdagan din natin yung minomonitor natin na ibang vulkan. And kasi we have 24 active volcanoes and out of the 24 active volcanoes, 10 lamang yung may minimum na monitoring equipment. And out of the 10, dalawa yung may kompleto equipment with Taal and Mayon. And hopefully, with the FIVOLCS Modernization Act, makakapag-acquire tayo ng mga satellite images. Although ngayon, nakapag-acquire naman tayo kasi may collaboration din tayo with Sentinel Asia. Sila yung nag-provide sa atin ng mga satellite images and may mga experts na rin tayo paano i-process yung mga satellite images. Let me just repeat, sir. Ano po yung tawag doon? FIVOLCS Act na binabanggit nyo? Modernization Act yes. Na kailangan po mapirmahan na ng Pangulo bago mag-April 26. No. Kapag hindi siya mapirmahan by April 26, it will become a law. Okay. It will become a law. Ayun, para lang mas malinaw. So 2 out of 10 yung binabanggit nyo po na mga ginagamit ninyo na modern technology na meron kayo. So medyo malayo pa sa 10. 2 pa lang po ang meron na ginagamit nyo ngayon? No. I mean, we have 24 active volcanoes and then out of the 24 active volcanoes, 10 yung may monitoring equipment. Yon, mas malinaw and po. Out of the 10 active volcanoes that we monitor, dalawa doon ang meron tayong kompletong equipment, yung ideal setup for monitoring an active volcano, which is Taal and Mayon. Ayan, mas malinaw po sa ngayon. Sir Teresito, medyo iiba po ako ng issue tungkol po dito sa West Valley Fault. Sa pinakahuling impormasyon na meron po kayo dyan sa FIVOLCS, ano na pong kondisyon ngayon ng West Valley Fault? Napag-uusapan po ito ngayon dahil po dun sa nangyari sa Myanmar. Meron po ba tayong mga bagong observation or data na dapat pong malaman ng publiko? For now, wala tayong mga seismic
wala tayong namomonitor ng earthquakes around the West Valley Fault. Mas delikado to kasi ibig sabihin, nag-iipon siya ng lakas. It's storing up energy for a big release. Kesa isang fault na constantly nagkakaroon ng paglindol, ibig sabihin, constantly din siya nag-release ng energy. So again, for the West Valley Fault, the last time it moved was in 1658, and the recurrence interval for the West Valley Fault is every 400 to 600 years. Now, again, base sa ating pag-aaral, if we take the lower limit, which is 400 years, so 1658 plus 400 years, that would be 2058. But of course, hindi naman ibig sabihin that by 2058, magkakaroon, lilindol yan. So it could be earlier or it could be later. Or it could even be doon sa upper limit niya, which is 600 years, which is 200 years from now. But of course, we have to assume the worst. We have to assume that it will move on its lower limit. That's why we have to prepare. Okay, so medyo nakakabahala yung sinabing yun ni Sir Teresito, kaya dapat handa talaga tayo. Ano po ulit yung mga lungsod at municipalities na direktang po pwedeng maapektuhan kung sakaling gagalaw po itong West Valley Fault? Okay, so yung West Valley Fault transects Bulacan, and then Rizal, and then may lima tayong cities sa Metro Manila that are being transected by the West Valley Fault. We have Quezon City, Marikina City, Pasig City, Taguig City, and Muntinlupa City. And then it goes all the way to Laguna and then to Cavite. So mahaba po yan. It's 100 kilometers. Oo. And if we're talking about the big one, na hindi naman natin sinasabi may happen anytime, pero pwede na dapat paghandaan, ano po yung antas ng panganib na pwedeng mangyari dun sa mga nabanggit nyo pong lugar? Okay, hindi lamang to these are the areas transected by the active fault, by the West Valley Fault, but it doesn't mean dahil hindi natin nabanggit yung lugar, say for example, Pasay, safe na. It's actually hindi the ganun whole yun. of Metro Manila. Oo. Yes, it's actually the whole of Metro Manila that would experience intensity 8 earthquake. So parang nangyari din yan sa Myanmar. The epicenter was in Myanmar, and yet Bangkok was affected. So hindi ibig sabihin dahil hindi dumaan yung fault doon sa mga lugar na nabanggit ko, safe na tayo. Oo. Meron po ba tayo? Maging kampante na tayo. Oo, maganda yan na at least nabanggit nyo, kasi minsan ang akala nung iba, pag binanggit yung mga nasa West Valley Fault, ito lang yung mga tatamaan. Well, at least yun na po, malinaw, sinasabi ni Sir Teresito, hindi porke hindi kayo kasama sa West Valley Fault, dapat hindi na po mangamba. Dahil po dito sa mga pag-aaral na ginagawa ninyo, nagkakaroon na po ba ng ugnayan ang PHIVOLCS sa iba't ibang mga agencies po natin ngayon kung papaano po pwedeng mapaghandaan ito pong the big one? Yes po. In fact, we're constantly in contact with the LGUs and yung INDRMC, with MMDA. And yung INDRMC, nag-craft sila ng Oplan Yacal. This is in response to the possibility na magkakaroon ng earthquake. Ano mangyari? Anong magiging response ng ating gobyerno kapag nagkakaroon po ng paglindol along the West Valley Fault? So meron tayong Oplan na tinatawag Oplan Yacal, and may mga areas na rin po na naka-assign, may mga regions na naka-assign na tutulong in the event na magkakaroon ng malaking paglindol sa Metro Manila. Oo. So for example, kasi nahati in different quadrants yung Metro Manila. We have the East Quadrant, and the affected cities would be Pasig City and Marikina City. And may ini-expect tayong mga regions na tutulong kasi tayo mismo hindi tayo makakatulong sa sarili natin kasi lahat tayo maging biktima. So regions 2 and regions 11 are expected to help to assist the East Quadrant. So yung West Quadrant naman, Manila City, Malabon City, Navotas City, we expect natin na yung CAR region and yung Region 10 would assist yung West Quadrant. And yung North Quadrant naman composed of Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City, San Juan City, and Mandaluyong City. It would be Region 1 and Region 7 that would assist in the event of Magnitude 7.2. And for the Southern Quadrant, Las Piñas City, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Pateros, and Pasay City, it would be Region 5 and Region
6 that would assist the southern quadrant. Oo. So ganyan, may mga plano na po tayo. Yun yung tinatawag natin Oplanyakal. Oo. Standby na po yan. So i-operationalize yan once na magkakaroon ng Maldives 7.2. Okay. Sir, last na lang po sa akin bago ko po ipasa to kay Mase. Meron na ba mga indications or senyales na pinapakita po ngayon itong West Valley Fault na binabantayan nyo na talagang posible magkaroon ng the big one? And ilan na sa mga signs na yon ang nangyari na? Wala tayong signs. Hindi yan katulad ng Or indications or ng hindi katulad ng hindi yan katulad ng volcanic eruption. Yes, oo. But as I mentioned, base sa pag-aaral natin, yung recurrence interval ng Magnitude 7.2 earthquake would happen every 400 to 600 Oo, 400 to 600 years. Based on the carbon dating. So again, the last time it moved was in 1658. So we just have to add yung 400 dun sa 1658, that would be 2058. Okay So po. that's the reason why we're saying na nasa range na tayo ng expected Almost na near. pagdala ulit ng Medyo West Valley malapit-lapit po Fault. tayo. Sir, very quick pahabol lang. Yung sinasabi po ninyo kanina, babalikan ko lang, na ibig sabihin, mas maigi pa pala kung makaka-experience tayo ng mga kaunting paggalaw ngayon, pagyanig, kesa yung aabangan na lang natin kung kailan mangyayari yung the big one? Yes, ma'am. Mas maganda kapag every now and then nagkakaroon ng pag-release ng energy. So kapag may mga maliliit na paggalaw, ibig sabihin constantly nag-release ng energy, hindi yan nakakaipon ng malakas na energy for a big release. Parang tao din po yan. Kapag yung tao salita ng salita, you won't expect him or her na kapag nagalit yan, mayhem. Kasi ganyan naman yan eh. Pero yung taong tahimik, kapag galit yan, that would be total mayhem. Oo, Doon pala, yan ang yung pinakamagandang analogy comparison. ni Sir. Oo. So, ano po yung sinasabi natin na mahinang paggalaw? Gaano kalakas yun? Yung mga magnitude 1, magnitude 2, Oo. na every now and then, yun yung mahihina na. So, ibig sabihin, hindi siya nakakapag-ipon ng energy. So, every now and then, nag-release siya ng energy. And with the rate we are going now, dito sa atin sa Pilipinas, masasabi ba natin na better yung dami ng mga maliliit na paggalaw na nararamdaman natin? Yes, mas maganda yan kesa, yun na, as I mentioned, mas maganda yan kesa isang fault na we know that it's active and wala siyang magpagalaw for like several hundreds of years. Kasi tawag natin dyan seismic gap and it's storing up energy for a big release. Okay. Sir, panghuli na lang on my point. Ano-ano na yung mga agencies na nire-require na maglagay ng mga pang-emergency bag? Because ang nakikita ko dito usually na meron ng mga emergency bag just in case na may earthquake, yung mga Climate Change Commission at saka itong sa PCO. I'm not aware if other agencies are also required to procure yung mga pang-emergency bag. Ang alam ko po, again, ito yung pala sinasabi natin na lahat dapat mag-prepare. Pero yung kung required sila, they're obliged to do that. Parang wala akong nakikita na yung mandatory talaga na may emergency bag kayo. But I think initiative yan ng bawat agency, mga LGUs. May nakita rin naman ako na nagpo-procure sila. I mean, yung mga tauhan nila binigyan ng helmet, binigyan ng mga emergency bags. Yung Pasig, meron din ako nakikita. Ibang mga LGUs sa Metro Manila, meron din naman. Pero if it's mandatory, yan ang hindi ko po masasabi. But maraming mga agencies na sa opisina namin, meron kaming mga emergency bags, dapat mag-model kami. But I'm sure ginagawa yan ng ibang mga agencies. Sir, baka meron kang mga tips or reminders dun sa mga ordinary people na nanonood sa atin ngayon para alam natin kung ano yung gagawin natin. So, in the event of an earthquake, the first 3 days are very important. So, kailangan natin paghandaan. We have to make sure we prepare an emergency kit or emergency bag, katulad ng nabanggit po ninyo kanina.
And we have to make sure na this kit would include essentials such as food, water, and medication. So we have to make sure na we will be able to survive on our own for the next 72 hours. Although I'm sure the government would do its best na matulungan tayo, but katulad nung nangyari sa Yolanda, cut off lahat. Hindi na yung communication na cut off. So people were on their own for the first 72 hours. So yun yung iisipin natin, maghanda tayo ng essentials that would help us survive for the next 72 hours. 3 araw. Oo, na survival next kit. 72 hours. Yes. At least. Oo, okay. Maraming Sige information po. tayo ngayon, di lang sa Canlaon, maging dito po sa West Valley Fault at sa possibility nga po ng The Big One. Maraming salamat po, Sir Teresito Bacolcol. Yes, maraming salamat din po. Salamat Thank you po. Tayo makikipag-ugnayan muli sa kanya, no, mga kapatid, sa patuloy po na pagbabantay sa Bulkang Canlaon.